So trending na trending nga lately ito si Anne dahil sa post niyang nakalambitin sa lubid at umiikot-ikot sa isang bahagi ng Cambugahay Falls sa Lazi, Siquijor. As of tonight, meron na po itong more than 102 million views sa simpleng paglambitin lang ni Anne ha, na naka two-piece bikini sa sikat na tourist spot na ito sa Siquijor. Alam nyo ba, pak na pak agad yan sa mga netizens? Naku, grabe. Ang alam ko dyan, 2 beses niya yung inattempt. Yung first attempt, hindi masyadong okay. Pero yung second attempt, she got the hang of it. Yan. So, it's a different kind of Anne Curtis kasi yung nakita natin sa video na to. Kasi nga, she's very adventurous at game na game. O, di ba? At hindi lang siya game na game sa adventure kasi nga, pati sa pakikisalamuha sa locals at mga turista, very warm and accommodating si Anne. May isa pang video na naglalakad lang sila, papunta yata dun sa falls, nag-hi-hi siya sa crowd. Parang lahat ng nagbe-video sa kanya, hinehellowan niya. So, nakakatuwa lang, 'di ba? So bukod nga po sa Cambugahay Falls, binisita rin ni Anne ang Salagdoong Beach, no, yung centuries old na Balete Tree, ganoon na rin ang local store sa Siquijor. And ang balita ko, yung Facebook page na Explore Siquijor ay biglang tumaas daw ang mga followers. Wow! So may kinalaman kaya rito yung pagbisita nga ni Anne Curtis sa Island Province ng Siquijor? Kausapin na lang kaya natin yung isa sa mga staff ng Siquijor Provincial Tourism Office na si Sir Luis Nathaniel Wawi Borongan. Ayan, sir, good evening po. Nasa linya na ba kayo? Sir Wawi? Hello? Ayan, inaayos pang signal. Baka nakalambitin rin si sir doon sa sa falls. Baka nag-aano rin siya. Parang nag-airwalk o parang paano bang tawag doon? Tatanungin rin natin kay Sir Wawi kung anong tawag doon. Parang trapeze airwalk ang peg hindi ba? So ayan. O baka pwede balikan na lang natin siya. Oo, balikan na lang natin mamaya habang inaayos pa. Yes, okay na. O ito na, kausapin na natin si Sir Wawi. Sir Wawi! Good evening! Parang boses ni Ann yung naririnig ko. Parang audio ni Ann sa video yung naririnig ko. Yan. O, one more time. Sir Wawi! Hello po. Ayan, Yes. nakamute si Sir Wawi. Sir Wawi, parang medyo madilim ka. Ayan. Okay, medyo madilim talaga yung paligid ko dito. I think I need to... Nasaan po ba kayo? Nasaan kayo ngayon na lugar? Kasi we have some may trabaho sa office namin and we have to work it out. Kaya umalis lang ako ng konti kasi maingay doon. Kaya dito sa medyo na lugar para at least hindi masyadong maingay po. O, di bali, naaaninag ko pa naman ang kapugian nyo, sir. Anyway, Sir Wawi, kwentuhan nyo naman ako. Ang dami palang magagandang lugar na pwedeng puntahan sa Siquijor. Kasi di ba yung iba kasi, siguro it's about time, no, na basagin na natin yung parang laging nakakabet sa Siquijor na kulam, yung mga ganong klase, mysterious, kababalaghan, kasi ang dami palang magagandang spots na pwedeng puntahan sa Siquijor and siguro mas maganda if talagang mas maipakita pa natin sa buong mundo na mas makilala na siya bilang Healing Island of Siquijor, hindi ba? Tama po ba? Yes po. Actually, we have a lot of programs to to show the world and yung mga turista natin what really Siquijor is all about. Kasi meron kasi tayong time in which hindi naman din maganda na i-disregard natin yung past natin about the mysticism kasi those could be the reason why people come here also. Pero we are just showing it to them that there's nothing negative on the island. Positivity lang talaga. Yun po yung vibe na pinapakita natin dito sa Siquijor sa ating mga turista, lalo na sa media and everyone else. Yung nag-show lahat yung magandang mga pwedeng gawin at experiences dito sa Siquijor po.
Correct. O, di ba? Pero kamusta naman, sir, ang pagbisita ni Ann Curtis sa Siquijor? How do you say it? Siquijor or Siquijor? Yeah, Siquijor. Yun po yun. Siquijor. Yan. Siquijor, the Healing Island. Oo. So, kamusta naman po yung pagpunta niya? Paano po ba yun? Nakipag-coordinate siya sa inyo na, uy, punta ako dyan, tapos, mag-tour naman tayo, ganyan. Paano nagkaroon ng, o talagang bigla na lang siyang dumating? Ganun ba? Parang ano yun working in the tourism office, we don't have any idea. Just that pagdating namin sa office, alam na namin na si Ann is nandito na sa Siquijor, no? And yung member ko sa President kasi ko ng Tour Guides Association of Siquijor, it just happened na yung nag-drive sa kanya is member ko din, si Gant Sinas. Kaya yun, yung nag-feedback sa akin na nandito si Ann. So nagpapatulong siya kasi sobrang daming tao talaga at si Ann naman is walang problema, no? Kaya nakita natin sa video na super friendly siya and yung approach niya sa mga fans niya dito sa Siquijor. Medyo ano lang talaga, medyo busy lang talaga yung time na yun dahil kay Ann kasi sinusundan na lang talaga siya ng mga turista, no? I think nandito na tayo sa time ng vlogger era na halos lahat nagvo-vlog na kaya yun to the point na halos lahat ng camera nakatutok sa kanya pero game na game naman din po si Miss Ann and then na-achieve naman din niya yung goal niya and although quick lang yung visit niya dito sa Siquijor pero she promised to come back naman to do more things here in the island kasi I think they went only to 4 destinations and Siquijor, maliit lang naman yung isla natin. We are the third smallest province in the Philippines. Pero sobrang dami po natin at diverse po yung ating mga destination sa isla po. Nakakatuwa, parang magnet si Ann, ano? And dahil nga raw doon totoo ba ito? Tumaas daw po yung followers ng Facebook page ng Explore Siquijor. Is that true? Yes. Oh. It's amazing kasi it's just happened na na-meet ko siya dun sa Salagdoong Beach, no? And then pinakilala ako nung friend ko, yung member ko nga as a guy working in the tourism office and we talked a little bit. Kasi sa Erwan Yusuf kasi, nagkaroon kami nagkaroon siya ng project dito with some of the brands dito sa Siquijor and yun, we talked about doing vlogs here on the island for fishing and for cooking. And then nagka-pandemic kaya hindi yun naudlot yun. So yun nangyari, I opened this when I met with Ann. So yun, yung parang sobrang bait niya talaga and then napaka-approachable and nagkaroon pa kami ng conversation kaya I'm so happy with that. And yeah, by that, binidyohan ako ng friend ko from the tourism office, yung office mate ko, and then in-upload ko siya. Kasama din yung mga snaps ko sa kanya, videos. And then from 52,000, nasa 101,000 views na ako ngayon. Kitang-kita ko na it's very surprising talaga na ganun yung growth. In just like 4 days, ganun, ako ng And then yung mga videos natin, umabot na ng mga million na videos, even yung mga parties natin, yung mga fails natin with ferry walk din dito sa Siquijor. Yes, Ayun palang tawag doon, ferry walk. Akala ko parang trapeze nga kasi yun pala yung tawag doon, sir, ferry walk. So, ito po yung sa sa Cambugahay ba yun na falls? Yun po ba yun? Yeah. Actually, part siya ng Cambugahay Falls. Tatlong level kasi yung Cambugahay Falls. Tatlong waterfalls cascade po yun. Pero sa pinakataas, meron dong parang pond or parang lake siya. Pero waterfall din siya doon. Now, sobrang liit lang niya. Hindi yun napapansin ng mga tao hanggat may yung one time may local dito na gumawa ng bagging na yon and then unti-unting na-discover, yung iba ginagawa na yung ibang mga variation kung paano nila ginagawa. Yung iba nga, may mga palaka post pa doon, may mga iba't ibang post. And then yung pinaka-famous nga is yung ferry walk. And then parang for me and for us here in the island, si Miss Ann po yung nakapag-trademark ng ganon kasi doon po talaga sumikat yung ferry walk na yon. Dati walang pumupunta. Ngayon, sobrang busy. Yung queuing natin, yung pila natin doon, sobrang taas na. Kaya I'm so happy with it. Para at least hindi naman
ma-crowded masyado yung falls lang, yung iba pwede nang pumunta sa taas para gawin yun. Correct. Pero sir, meron ako, medyo curious lang ako. Sabi mo nga kasi, di ba, parang in order for you to get to Cambugahay Falls, do you need to trek? Kailangan bang umakyat ka pa ng bundok? Gaano ka tagal na walk yan? Well, from the highway going to the first waterfalls is siguro 3 to 5 minutes lang naman. Malapit lang siya. Then from that area going to the fourth waterfalls for the ferry walk, another 5 minutes, nandun ka na. Maliit lang naman yung lugar. O mag-cross ka lang ng river and then, trek a little bit. Sobrang ganda din naman yung surroundings, kaya enjoy na enjoy mo kahit yung pag-trek pa lang. So, hindi naman pala ganun kataas or kahaba yung lalakarin mo? Yes, yes. Kasi dito sa Siquijor, onti lang yung mga destinations na sobrang layo yung mga lalakarin, no? Yung ibang meron mga ganon, sobrang ganda din. Kaya ang we are ganda. now into developing those areas kasi parami na yung mga turista natin eh. Kaya nga, from 167,000-ish in 2023, 2024, umabot tayo ng 251,000 tourists na pumunta dito. Kaya we are trying to to open more destinations para sa ating mga turista po. At saka mga hotels, B&Bs, Yes. di ba? Naku, unti-unti na yan, mas magiging bongga na yan, sir. Pero bukod nga po ba sa Cambugahay Falls na trending ngayon, ano pa ba yung pwede namin puntahan dyan? Parang gusto ko na rin umalis ngayon. Gusto puntahan na rin kita, pero hindi po ako sing sexy ni Ann. Mas sexy po ako kay Ann. Charing! Ano pa po yung mga pwedeng puntahan, sir? Sobrang dami pa po. Yung pinaka-usual na pinupuntahan is yung Paliton Beach. Yun yung magandang mag-sunset. Nandun din yung trending na human drone, yung Pitogo Cliff, yung Centuries Old Enchanted Balete Tree, kung saan nandun si Ann, na nagbili ng mga love potions, and then yung mga goodies natin, yung mga souvenirs. And then we have old churches like San Isidro Labrador Church and the St. Francis of Assisi Church. And of course, Cambugahay Falls, sa Labdoong Beach. Pero meron tayong mga hidden areas na we are opening like Kagusuan, no? Soon to be open naman yun sa public. We're just making some arrangement na lang. And we have the Monkey Beach, the Bakong Beach. Sobrang dami talaga. I mean, sa bundok ka naman, Mount Bandilaan, pwede ka mag-healer experience, magpa-palm read, bolo-bolo, magpausok ka para matanggal yung bad vibes mo. So, sobrang dami po talaga. Napaka-diverse from culture, ecotourism, and even diving po. Ang galing. Speaking of diving, saan namang parte yun, sir? And ano yung bentahe ng diving spot dyan in Siquijor? What can we see? What kind of corals and fishes or whatever pa can we see at the bottom pag nag-dive tayo? When diving dito sa Siquijor, medyo diverse din yung ating yung area. Kasi sa liit ng isla, pwede kang mag-dive kahit anong monsoon. Pag amihan season, like ngayon, yung pinaka-famous is yung Tubod Marine Sanctuary. Nandun yung mga turtles natin, yung coral reefs, lot of fish species, ganun. Pagkabagat naman, meron naman dun yung Tulapos Marine Sanctuary. Dun naman yung pinaka-famous for the Barracuda, School of Barracudas. Hundreds or thousands of Barracudas are there. You can free dive with them. And for scuba diving, meron tayong mga macro lives like mga maliliit na mga frogfish, mga ganon. Sobrang dami. And then yun yung binuboost natin. Naka-dive 7 tayo ngayon na t-shirt kasi that is one we are boosting talaga here on the island to make our tourists stay longer here in Siquijor po. Nakakatuwa naman, sir. Such a very small island but so rich in culture and tourist spots, 'di ba? But may kaakibat din po yan, syempre, that of course these are, yung with regards to our environment, how do we take care of that naman? Do we also ask for environmental fees and yun nga, may entrance fee ba dun sa mga tourist spots na yun? Baka mahal. Syempre yun yung next question ng mga tourist, naku, baka naman mahal, ang ganda-ganda, baka mahal. Well, sa Siquijor talaga, it's super perfect.
you might be a high-end tourist or budget type tourist, no? Kasi sobrang ano lang dito, napaka-affordable. Yung pinakamahal natin na entrance fee dito is, I think, nasa 200 pesos and those are museums, no? Yung Kapugay Falls, 50 pesos lang po yun. Yung sa Lagdoong Beach, 50 pesos lang din po yun. Yung Balete, 20 pesos. Yung Pitugo Cliff, 30 pesos. Paliton Beach, 20 pesos. Ganun lang, naglalaro lang siya ng 20 to 50 pesos. Unless kung gusto mong mag museum, medyo nasa 100 pesos na siya. Pero otherwise, sobrang affordable po talaga ng ating mga ano dito, mga fees for environment. And I think the issue here is how we are going to manage this. Kaya nga I am one of the team also who are trying to figure out the carrying capacity of the destination to at least sustainable naman yung tourism natin, especially our airport is soon to be open, no? Konting ano na lang, trabaho na lang doon, mag-open na yon, direct flight from Manila to here. Yun, mag-boost talaga. And now we are making the hotel talaga, yung government, para at least mapuna natin yung needs for accommodation. Kasi to be honest, right now, if you're going to book for a tour on next week, next month, mahihirapan ka na talaga pong mag-book. Oh, naku paano yan? Holy Week. Yes, Di ba? po. Holy Week na eh. Malapit na sa April na, di ba? Yes po. Ayun. Paano nyo rin yun pinaghahandaan, sir? Or day tour na lang? Wala na talagang hotel accommodation? So baka there are private houses that would open for B&B probably? O... Number one, day tour is always an option. Pero pag Holy Week, di ba, walang biyahe yung iba. Like, for example, Yes. on Friday. Oo. Ano naman, in fairness naman, during those times is may mga shipping companies tayo na meron silang mga additional trips, schedules. And then, yung pangalawang ano natin dyan is yung mga homestays. As a matter of fact, Siquijor, we are awarded as one of the top homestays in Southeast Asia, and our president of the Homestays Association went to Vietnam to get the award. Kaya ngayon, yung Siquijor kasi is, yung accommodation natin dito is more like you're part of the family. Yun yung ano talaga, yung vibe ng Siquijor. Super provincial, super island vibe talaga. Kaya people are coming here talaga, especially yung ating mga foreign tourists. Number one tourist, by the way, natin are French sa foreign, followed by the Americans, the Chinese, German, and then we have the Spanish. Yes, po. Nakakatuwa. Parang naka-excite tuloy gawa ng mga feature stories, di ba, sa Siquijor. So, we look forward to that one of these days. Ay, di ba? At least may contact na tayo, si Sir Wowie. Okay, sir, dahil malapit na rin yung airport na maitayo dyan at direct flight na from Manila, paano ba namin, mas may explore ang Siquijor? Meron ba tayo FB page or social media accounts? Please invite them to like your pages. And may number ba ang tourism office ng Siquijor? For sure, kasi buong Pilipinas may nanonood. Tapos yung iba sa ibang bansa via FB Live or YouTube namin. So, paano? How do we get in touch with the tourism office po ng Siquijor? First, the way to to reach us in the tourism office is mas active tayo sa Facebook. Dun sa Siquijor Tourism na page. And then yung telephone number po natin doon, cellphone po siya, is 0965-907-0585. Pag gusto niyo naman mag-reach out through email, it's tsiq.mail@gmail.com. tsiq.mail@gmail.com. No? Kung kailangan niyo naman ng tour guide, dito sa Siquijor, yung pinaka-reliable po natin na DOT trained is yung Tugas page, no? TUGAS, Tugas. The Tour Guides Association of Siquijor. It's named after the provincial tree on the island. Oh. And of course, you can also contact me on my personal page, which is the Explore Siquijor page. Yun.
Ayun, basta doon tayo sa legit mga kapatid. Mahirap na yung hard-earned money natin na simpleng gusto natin mag-relax, unwind at maging kagaya ni Tita Ann Curtis ninyo tapos nauwi sa Scamera. Maigi na doon sa mga legit tayo makikipag-connect. That's why I asked for Sir Wawi's contact numbers pati na rin sa provincial tourism ng Siquijor. Nako, grabe nakaka-excite naman Sir Wawi. Hope to see you soon and thank you so much sa inyong interview. Ilan na nga ulit ang Explore Siquijor? Dumoble from 50,000 naging 100 ilan na? Nakamute yata si Sir. Nawala ang volume ni Sir. Hold on, Sir. Ayan, Sir. Ayan, medyo may gumanon kanina. Ayan. Okay. Ayan, Sir. Ilan na ngayon? 101,000 followers na po tayo from 52,000 4 days ago. Okay, Sir. Dahil pinlag mo yung Explore Siquijor dito, I promise magiging 100 115! Sana yan? Binilang yung mga nandito. Promise, Sir, madadagdagan pa yan. O, diba? Magiging fans na rin kami ng Explore Siquijor. Thank you so much, Sir Wawi. Baka may gusto kayong i-shout out. Ayan. Since the show is called Shoutout, sino ba gusto mong i-shoutout, Sir Wawi? I would like to shout out my office mates, sila Miss Angie, Miss Rishin, and Crystal and Tisay. And also all the members, sobrang dami kasi noon ng Tour Guides Association of Siquijor. Sobrang gagaling po ng mga yan, mag-guide talaga. And then hello guys, and thank you so much for your support, and thank you so much also TV5 for giving us the chance to be in your show po. Nako, Sir, anytime. Basta kukulitin ka namin, Sir Wawi. Maraming salamat. No problem. Thank you so much and hope to see you soon. O, di ba? Ang bongga. Thank you, Sir Wawi, Sir Luis Nathaniel Borongan, Siquijor Provincial Tourism Office. Ayan na. Officer. Walang R. Or from the Siquijor Provincial Tourism Office. Naku,